everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews again. So, pag-uusapan natin ngayon guys kung paano i-root si Pocophone F1 at paano mag-install o mag-flash ng custom ROM sa kanya. Okay, bagong lahat guys, pagpasensyahan nyo na kung meron kayo narinig na washing machine. Naglalaba kami ngayon, tsaka electric fan. Pasensya na dun sa background noises na narinig nyo. Okay, so bago natin umpisahan yung guys yung process, syempre dun muna tayo sa mga kailangan natin gawin at mga kailangan files sa process nito. So ano yung kailangan nating siguraduhin bago natin gawin yung process nito? So ang kailangan nating gawin guys muna, siguraduhin kailangan ma-unlock natin yung bootloader ni Pocophone F1. At kagaya ng nakita na ninyo dun sa Facebook page ng Sulit Tech Reviews, medyo may kahirapan yung pag-unlock ng bootloader ni Pocophone F1. Medyo mahirap lang siya guys kasi maghihintay ka ng ilang araw, lalo na kung first time mong gagawin to. Okay, so paano gawin yun? So punta tayo sa settings. Tapos sa settings, kailangan muna nating i-enable si developer options. So dun tayo sa about phone. About phone. At meron kayo makikita guys na MIUI version for Poco. I-tap lang natin yun ng maraming beses para ma-enable natin si developer options. Okay? Kapag nagawa na natin yun, punta lang tayo dito sa under ng system and device. Makikita yung additional settings. Yan, additional settings. Tap natin yan. At dito sa may bandang baba, makikita natin yung developer options. So, pasok tayo dyan. At make sure natin yung dalawang bagay. Una, kailangan nating enable si OEM unlocking. Kapag in-enable nyo yan guys, mayroong mga messages na lalabas sa inyo. Yes nyo lang ng yes. Okay? Ganun din kay USB debugging. So, enable natin yan. Yan, may mga lalabas na ganyan. Tapos, para ma-unlock natin yung bootloader ni Pocophone F1, guys, kailangan yung makinig mabuti dito. No? Hanapin natin dito sa developer options yung Mi Unlock Status. Kita niyo yan, Mi Unlock Status. Pag nakita niyo na yan, guys, tap nyo lang. Okay, may warning na lalabas. Permission required. I-agree lang natin. Pag dito sa Mi Unlock Status, makikita nyo guys yung madaming information tungkol sa pag-unlock ng bootloader. So una, makikita nyo yung status ninyo. Yung device ko ngayon ay nakalock. Tapos yung phone ko, syempre pag nakalock yung bootloader, secured. Ngayon, paano siya i-unlock? Nandito yung instruction. So para magawa natin yun guys, kailangan natin i-tap yung button dito sa baba. Ayan, yung add account and device. Pero bago natin i-tap yan, make sure natin na hindi tayo naka-connect sa Wi-Fi. So, i-disable natin yung Wi-Fi connection nang ititira natin yung mobile data connection. So, mas maganda guys, siguraduhin nyo na meron kayong sapat na load bago nyo gawin yung process na to. Okay? Kapag nakita nyo na meron kayong signal, meron kayong 4G connection, tap nyo lang yan. Hintayin nyo lang yung magiging result. Okay, couldn't verify na sa akin guys. Yun yung lambas nakita nyo. Kasi, na-unlock ko na yung bootloader ko. So, hindi nyo na kailangan ulitin yung process kaya mag-error. Pero kung first time nyo guys, pag tinap nyo to, at okay naman yung connection niyo sa 4G, most likely, successful yung pag-add account nyo sa Mi account nyo. Okay, kung sakali, na ma-make sure nyo na wala na connected kayo talaga sa 4G, may mobile data kayo, pero kahit anong gawin yung tap dito sa add account and device, talagang nag-e-error kayo guys. Nakakalungkot pero kailangan yung i-reformat, i-factory reset si Pocophone F1 nyo. Okay? Itatakal natin yan sa susunod. Pero ito yung paraan para ma-unlock yung bootloader ni Pocophone F1. Okay, so sabihin natin guys na successful tayo dito sa button na to. Anong susunod natin gagawin? Kailangan natin guys na mag-boot sa fastboot ni Pocophone F1. So, para magawa yun guys, kailangan nating pindutin yung power button tsaka volume down button ng sabay hanggang makapasok tayo dun sa fastboot mode ni Pocophone F1. Pero bago natin yan gawin guys, isang matinding paalala lang. Yung pag-unlock ng bootloader ay mag-erase ng data ninyo. So, bago nyo gawin yung process na to guys, lahat ng gagawin natin dito, make sure na wala na kayong, natapos na kayong mag-backup ng files ninyo. Messages, contacts, photos, etc. Okay? So, pag nakapag-backup na kayo, gawin natin yun. Punta tayo sa fastboot.
Okay, so ito yung fast boot ni Pocophone F1. So ang gawin natin ngayon, isaksak siya sa ating USB Type-C cable papunta sa computer natin. Connect natin siya sa computer. Okay, so ngayon guys, kailangan natin gamitin yung Mi Flash Unlock.zip. Ito yun. Lahat guys ng files na kailangan natin sa process na to, nandyan yung link sa description sa baba. Okay? So, huwag niyo muna intindihin na iba. Dito muna tayo sa Mi Flash _unlock. Okay? I-extract lang natin yun guys. Kasi ito na yung magiging itsura niya. Sa loob niyan guys, ng folder na yan, hanapin natin yung Mi Flash _unlock. Open lang natin yan. At ito yung makikita natin. Yan. Mi Unlock. So, agree lang natin yan. Tapos, kailangan natin mag-sign in sa ating Mi account. Pag i-input na natin yung username at password, click natin yung sign in. Hintayin lang natin. Okay. So, makikita natin dito guys na connected na tayo. Nga pala guys, nakalimutan ko sabihin kanina, no? Kasi dapat guys, laging ito yung first step natin, ano? Kaya nakakalimutan ko na kasi palagi ko na itong sinasabi. Kailangan natin ng ADB drivers, guys. Kailangan natin ng ADB drivers. Alam niyo na yan. Kapag hindi nyo in-install muna yung ADB drivers, alam niyo na mangyayari. Hindi magkakaroon ng status na phone connected dito sa Mi Unlock. Okay, so balik tayo dito sa Mi Unlock. So ayan guys, katulad ng sabi ko kanina, kailangan ninyo backup lahat ng files ninyo kasi nga, kapag in-unlock natin yung bootloader, ma-erase yung user data. Lahat ng files ninyo ma-delete. Okay, so click natin yung unlock. So may warning ulit. Ito yung maganda sa Xiaomi, talagang hihintayin ka nilang basahin mo yung warning nila. Make sure nilang babasahin mo talaga yan. Unlock anyway, tapos meron ulit isa. Yan. So, maganda yung security ng Xiaomi pagdating dito. Unlock anyway. Ayan. So, makikita natin yung process guys, no? Ayan. Pakita natin na magre-reset ngayon si Pocophone F1. Ayan. I-delete niya lahat guys nung files natin. So, mag-reset yan. At pupunta siya ulit sa setup ng MIUI. Hintayin lang natin. So habang hinihintay natin guys, so makikita niyo guys na unlock successfully nakalagay dun sa Mi Unlock, no? Pero kung first time niyo guys na mag-a-unlock ng bootloader, baka ito yung makita niyo. Couldn't unlock. After 72 hours of trying to unlock the device. Mali lang yung grammar ng Xiaomi, pero ang sinasabi niyan, kailangan mong maghintay ng 72 hours para ma-unlock mo yung device mo. Okay, so talagang 72 hours yan guys. Accurate yan. Talagang naghintay ako ng 72 hours o 3 days bago ko ma-unlock yung bootloader ni Pocophone F1. Pero once na ma-unlock natin yan guys, anytime, kailangan natin i-unlock ulit, pwede na. Hindi na tayo maghihintay ng maraming oras. Okay? Okay guys, so kapag nakapag-boot na tayo ulit sa MIUI 10, makikita nyo guys na eto na yung lalabas. Kasi nga, na-unlock na natin yung bootloader. Kailangan nang siguraduhin ni Xiaomi na ikaw pa rin yung may-ari ng phone na to. Ang ganda ng security nila. So, kung nanakaw yung phone natin, in-unlock yung bootloader, hindi niya talagang gagamit yung device. So, kailangan niya munang i-activate. So, kailangan muna natin guys i-enable yung Wi-Fi natin, Wi-Fi settings. So, connect tayo sa Wi-Fi natin. Pag connected na tayo guys, back lang tayo. Tapos, activate this device. So, kailangan natin i-input dito yung password ng Mi account natin para ma-make sure ni Xiaomi na ikaw talaga yung may-ari. Okay, kapag na-activate na natin yun, tuloy-tuloy na yung setup natin kagaya ng normal. Okay, so hindi na natin tutuloy yung setup guys. So, ang gagawin na natin ngayon, so balik tayo sa fastboot. Okay, nasa fastboot na tayo. Balik tayo sa computer. Okay guys, so ngayon naman, ang gagamitin nating file ay itong recovery.img. Ito yung TWRP recovery na i-install natin kay Pocophone. So para magawa natin yun, magra-right click lang tayo sa empty space, shift sa keyboard, pinutin natin yung shift sa keyboard, tapos right click, open PowerShell window here. So ang tatak natin guys ay ito, fastboot space flash space recovery space
recovery.ing. Yung recovery.ing, yung file name ng ating recovery. Okay, so pag na-type natin yan, enter lang natin. Okay, so walang nangyari kay Pocophone. Susunod na gagawin natin guys ay mag-boot tayo doon sa recovery para maging permanent siya. So fastboot space boot space recovery.ing. Okay, pag na-type na natin yan, enter lang natin. At makikita natin si Pocophone ay magre-reset o magre-restart papunta dun sa recovery na TWRP. Yan. Pag nandiyan na tayo sa loob ng TWRP guys, makikita nyo na mag-a-ask siya ng password. Cancel lang natin. Tapos, swipe to allow modifications. Yan. Tapos guys, pupunta tayo sa wipe. Advanced wipe. Tapos, check natin yung data. Yun lang yung iwa-wipe natin. Pag na-check na natin yung data, slide lang natin to, swipe to wipe. Okay, pagtapos nun guys, back lang natin. Back. Tapos punta tayo sa reboot. Tapos select natin yung recovery. Tapos do not install. Babalik siya sa TWRP pero this time permanent na si TWRP na recovery ni Pocophone F1. Okay, uncheck lang natin. I-check lang natin itong never show this screen again. Tapos swipe natin. Okay, balik tayo sa computer. So kapag nag-load na o bumalik si Pocophone F1 dun sa ating recovery, TWRP recovery, magbubukas guys yung internal storage dito sa computer natin. Internal storage ni Pocophone. So open natin yan, walang laman. So ang lalagay natin yan guys, ito namang file na to, disable force encryption _ treble. Okay, copy natin yan. Lalagay natin yan sa loob ni Pocophone F1. Balik tayo kay Pocophone. Okay, so dito pa rin sa TWRP guys, i-click natin yung install dito sa taas. Install. Tapos ayan, makikita na natin yung nilagay natin na disable force encryption. So tap natin yan. Tapos swipe to confirm flash. Okay, kapag tapos na siya guys, back natin. So, ngayon guys, pwede na tayong mag-flash ng custom ROM. So, balik tayo sa computer. Okay, so gagamitin natin custom ROM ngayon guys para matesting yung pag-flash natin. Itong Pixel Experience ROM. Nandiyan din yung link sa description sa baba. So, right-click natin yan, copy. Paste natin sa loob ni Pocophone F1. Okay, so bago natin i-flash yung nakopy natin custom ROM dito sa loob, punta muna tayo sa wipe, advanced wipe. So i-check natin guys yung unang apat na makikita natin dito sa list. So yung Dalvik, cache, system, at data. Okay, pag na-check na natin yung apat na yan, swipe lang natin. Yan. So yung stock ROM, natanggal na natin. So pwede natin i-flash ngayon yung Pixel Experience ROM. So, punta tayo sa install. At makikita natin dun sa files yung Pixel Experience. So, ngayon, swipe natin to confirm flash. Hintayin lang natin. Okay, kapag tapos na siya guys, reboot system lang tayo, tapos do not install. At nakikita natin yung guys, yung boot animation ni Pixel Experience ROM. Ito rin yung boot animation ng mga Pixel phones. Okay, kapag lumabas na to guys, ibig sabihin talagang successful tayo sa pag-flash ng custom ROM. Setup ko lang. Okay, dito na tayo sa home screen guys. Bawasan ko lang yung brightness para makita nyo. Ayan, so nandito na tayo sa home screen ni Pixel Experience ROM. Ayan, meron siyang animation na wallpaper o animated wallpaper.
So, tingnan natin yung dito sa settings. Tapos, system, about phone. Yan. Naka-Android 9 na tayo. Na meron January 5, 2019 na security patch level. Tapos, dito sa baba, pixel experience. So, yan yung buong process guys nung pag-install ng custom recovery, TWRP, kay Pocophone F1, pag-unlock ng bootloader, at saka pag-install ng custom ROM. Sana nasundan nyo guys, sana nakatulong tong video na to. Alam kong medyo mahaba to, pero worth the try guys. Mas may enjoy ninyo si Pocophone kapag nakakapag-install kayo ng custom ROM. Okay, please let me know kung meron kayong request na specific tutorial tungkol sa Pocophone. Comment nyo lang dyan sa description sa baba. Meron kayong suggestion sa channel na to, meron kayong gustong ipa-unbox na item, kung kaya ko, bakit hindi? So, comment nyo lang dyan sa baba. Okay, so yun nga, sana nakatulong itong video nito guys. Maraming salamat ulit sa panonood ninyo. At more than 3,000 subs na tayo guys. Maraming salamat sa support ninyo. At huwag kayong mag-alala guys, basta naabot natin yung maraming subs, siguro mga 50,000 and above hanggang 100k subs, magkakaroon tayo ng giveaway dito sa channel na to. Kaya tuloy-tuloy lang tayo guys. So yun, para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.